Pa-shoutout idol from Bicol pa po. Birthday ko ngayong May 21. Matagal na akong nanonood. Since 12 pa lang ako. Ngayon po, 16 na ako. Napakaganda po kasi ng mga storya nyo. Shoutout po idol JD. Shoutout sa'yo Shane. Maligayang kaarawan at maraming salamat sa patuloy na suporta sa channel natin at sa mga kwento dito sa Ang Ninuno. Oh, mga kabayan, if ever mga gusto kayo pa-shoutout, i-comment nyo lang dito or kung meron kayong gustong ipabati na birthday, shoutout natin yan sa susunod na upload. JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Ingo. Walang eksaktong taon, kapuluan ng panay. Matapos mapagtagumpayan ang malaking digmaan, nagkaroon ng kapayapaan sa mundo ng mga tao. Bagaman marami ang nalaga sa panig ng kabutihan, nagawa nilang ubusin ang lahat ng banta sa kaligtasan ng mga tao at mabubuting engkanto. Sa pangunguna ng isang makapangyarihang nilalang, nanatili ang kapayapaan. Isinakripisyo ni Haring Balaw ang sariling buhay at karian para makamtan ang kapayapaang ito. At nang masiguradong ligtas na ang mundo, pinili ni Haring Balaw ang magpahinga, pero nag-iwan ng isang pangako, pangitain sa 4 na sugo. Mapayapa na ang lupaing ito. Nagawa ko ang dapat gawin. Ngayon haharap na ako sa may likha ng walang bahid ng pagsisisi. Ngunit bago ko umalis, may ilang bagay akong nais iwanan sa inyo. Una, ang propesiya ng mga dakilang pantas. Darating ang huling paghuhukom. Hindi sigurado kung kailan, kaya hinihimok ko kayong mga sugo na patuloy na maging alerto. Dinggin ang mga signos na dala ng panahon. Wika ni Haring Balaw, habang kausap ang 4 na sugong naging katuwang sa digmaan, 4 na nilalang mula sa iba't ibang lahi. Si Adonis, mula sa angkan ng mga tao, anak ng isang manggagamot na naging katuwang ng hari ng mga engkanto. Si Agos, mula sa angkan ng mga tikbalang, prinsipe at tagapagmana ng kanyang karian. Si Talim, mula sa angkan ng pinakamalakas na aswang, ang mga hanagob. At ang ika-4, ang kaisa-isang babae sa grupo, anak ni Crisostomo at Inaginid, tagapagmana ng kapangyarihan ng kidlat. Wala kang dapat ipag-alala, Haring Balaw. Hanggat nabubuhay kaming mga sugo, magpapatuloy ang inyong legasiyang iniwan. Wika ni Adonis. Kaysa mo kaming mga tikbalang sa adhikaing ito, Haring Balaw. Wika ni Agos, mula sa angkan ng mga tikbalang. Mananatiling nakabantay ang aking angkan. May kasunduan na kami sa mga tao at hindi sisira ang aking ama. Maasahan mo kami, Haring Balaw. Wika ni Talim, mula sa mga aswang. Alam mo na ang isasagot ko, Haring Balaw. Wika ni Cassandra. Sa 4 na sugo, siya ang may pinakamagaspang na ugali, palabiro, at mukhang hindi seryoso sa kanyang mga sinasabi. Ngunit subok na ni Haring Balaw ang katapangan ng dalaga at ang katapatan nito. Cassandra, ano ba? Hari ng mga balaw ang kausap mo. Magbigay ka naman ng respeto. Pasensya na Manong Adonis ha. Pasensya na din Haring Kalabaw. Pangaasar ni Cassandra. Ngunit imbis na magalit, tinawanan lang ito ng grupo. Si Cassandra ang isa sa mga naging malapit kay Haring Balaw bukod kay Jonas.
Ang akala ko, si Jonas lang ang tumatawag sa kanya ng kalabaw. Sana, wag mo kong tawaging kabayo, Cassandra. Wika ng prinsipe ng mga tikbalang. Tama na. Maging seryoso naman kayo kahit minsan lang sa mga miserable niyong buhay. Nagsasalita ang mahal na Haring Balaw, kaya makinig kayo. Humingi na ng paumanhin si Cassandra. Kung meron man itong kinakatakutan, ito ay walang iba kung hindi si Talim, na nagmula naman sa angkan ng pinakamalakas na aswang, ang mga hanagob. Gaya ng sinabi ko, huwag kayong hihinto sa pagtuturo lalo na sa mga darating na bagong henerasyon. Hindi natin alam kung hanggang kailan mananatili ang kapayapaang ito. Ngunit sa oras na dumating ang panganib, muli akong babalik. Ito lang ang tanging pangako na maiiwan ko. Magpakabuti kayo. At huwag kakalimutan ang lahat ng sinabi ko. Lalong-lalo ka na, Cassandra. Bakit ba kasi kailangan mong umalis, Kalabaw? Pwede ka namang manatili dito sa amin ah. May sarili akong karian at nangangailangan ng pinuno. Ngunit huwag kang mag-alala. Hindi ako mawawala ng tuluyan hanggat naniniwala kayo. Darating ako sa oras ng pangangailangan. Matapos sabihin ni Haring Balaw ang mga kataga, unti-unti itong naglaho. Lumipas ang mahabang panahon, muling bumalik ang kapayapaan. Naghiwa-hiwalay ang mga pantas. Bumalik sa kanya-kanyang mga buhay. Ingo, talaga naman kahit kailan, ano bang kalokohan yung ginawa mo sa kabisera? Wika ni Adonis. Bakit po? Ano po ba nangyari? Tugon ni Ingo. Magmamaang-maangan ka pang kutong lupa ka. Anong ginawa mo sa alagang tupa ni Mang Jose? Ayun po ba? Inahitan ko po ng balahibo. Sobrang kapal na po kasi. Bakit po? Siraulo kang bata ka. Alam mo bang iniipon ng matanda yung mga balahibo nun? Hindi mo lang kinalbo ang lahat ng tupa niya. Sinunog mo pa yung mga balahibo. Kamuntikan pang madama yung kubo ng kawawang matanda. Pasalamat nga po siya eh. Nilinis ko yung kulungan eh. Talaga namang pinaghiinit mo ang ulo kong bata ka. Halika nga dito! Hindi tinuloy ni Adonis ang paghabol sa paslit dahil may maikling pangitain na dumaan sa paningin. Ito ay isang pamilyar na anino, isang nilalang na may katawang tao at ulo ng kalabaw. Sa loob ng 50 taon, ngayon ko lang uli nasilayan ang anino mo, Haring Balaw. Ano ang gusto mong ipaiwatig? Wika ni Adonis. Napansin ito ni Ingo na tila tulala sa hangin. Tiyo, ano pong problema? Wala naman. Pumasok ka na sa loob at maglinis ng katawan. Ako nang bahalang kumausap kay Mang Jose. Hindi mawala sa isipan ni Adonis ang pangitain, kaya dali-dali itong nagpunta sa kakawyan upang kausapin si Agos na noon ay ganap ng hari ng mga tikbalang. Kaibigang Agos, alam kong naririnig mo ko. Paumanhin sa panggagambala, ngunit may mahalaga sana akong pakay. Wika ni Adonis habang nakaharap sa malaking puno ng lamyo. Ilang sandali pa, biglang humangin ng malakas. Napapikit si Adonis at nang dumilat ito, nakita niya ang isang matipunong nilalang na may ulo ng kabayo. Magandang araw sa iyo, kaibigang Adonis. Mahabang panahon din tayong hindi nakapag-usap. Maaari ko bang malaman ang sadya mo? Napangiti si Adonis dahil muli nitong nakita ang isa sa mga kaibigan.
Agos, mali. Haring Agos, paumanhin sa panggagambala. Ngunit may nakita kong pangitain kaninang tanghali. Naunahan mo lang ako. Bala ko sanang puntahan ka para sabihin ang parehong bagay. Muling nagpakita sa akin ang anino ni Haring Balaw. Hindi ko alam kung ano ang kahulugan nito. Siguradong maging sa iba nating kasama, nagpakita din ang parehong pangitain. May mga gawa ba tayo para puntahan sina Cassandra at Talim? Tanong ni Adonis. Hindi na nakapagsalita pa si Agos dahil naramdaman nito ang malakas na presensya ng isang aswang. May ibang nilalang sa paligid. Hindi ako sigurado kung kaaway o kakampi. Pero malakas siya. Malakas pa rin talaga ang pangamoy mo, Agos. Kumusta mga kaibigan? Wika ng isang lalaking mahaba ang buhok. Nakaupo sa sanga ng puno. Talim! Hindi ko inaasang sasabihin ko to, pero natutuwa akong makita ka. Maya-maya pa, bumulusok mula sa kalangitan ang isang matalim na kidlat. Nagulat ang tatlo dahil hindi nila inaasahan ang ganong pangyayari. Nang humupa ang usok, lumitaw ang isang dalaga at isang matandang babae. Hindi ko akalaing magugulatin pa din kayo. Kumusta? Mababahong nilalang. Kahit kailan talaga, napakatalas ng dila mo, Cassandra. Tumanda ka na't lahat, hindi ka pa rin nagbabago. Teka, tumanda ka. Paano nangyari yon? Tanong ni Agos. Nagtataka ito dahil alam niya na may dugong diwata si Cassandra. Kaya gaya ni Adonis, hindi ito tatanda. Oo nga no, anong nangyari sa'yo Cassandra? Puti na yung buhok mo. At teka, sino ba tong kasama mo? Siya ang anak kong si Yana. Ngayon naman, siguro nasagot na ang mga tanong niya. Oo, alam ko. Pero hindi yan ang dapat natin pag-usapan. Nga pala, sigurado kung bawat isa sa atin nakita ang pangitain ni Haring Balaw. Kaya nga ako nandito dahil sa loob ng 50 taon. Ngayon ko lang naramdaman ang kalabaw na yan at alam kong may dahilan kung bakit. Ilang taon na din tayong nabubuhay ng payapa. Marahil may paparating na sakuna. Kung naaalala niyo ang sinabi ni Haring Balaw 50 taon na ang nakakaraan. Tanda ko mga sinabi niya at sa balagay ko tama ka Talim. Kailangan natin paghandaan kung ano man ang paparating. Sa palagay ko hindi na ako makakasama sa inyo mga kaibigan. Ikinalulungkot ko pero hanggang dito na lang ang pakikipaglaban ko. Ngayon ka pa magre-retiro kung kailan maaaring may nagbabantang panganib. Gustuin ko man Adonis pero mahina na ang katawan ko. Pero wala kayong dapat ipag-alala dahil nandito naman si Yana. Siya ang magpapatuloy ng nasimulan ko. Ang anak mo? Nay, mukhang minamalita ko ng matandang to ah. At sino ang tinawag mong matanda? Hindi mo ba kilala kung sino ang kausap mo bata? Lahat kayo kilala ko at alam ko ang kakayahan ng bawat isa sa inyo. Sinabi din sa akin ni nanay na isa lang ang hindi ko matatalo sa grupong to. Ang hindi ko matatalo, si Talim. Noon pa man, hindi na magawang talunin sa laban ni Cassandra si Talim. Hindi kagaya ng ibang aswang. Si Talim ay may biyaya mula sa Haring Kulog na naging dahilan kung bakit hindi ito tinatabla ng kidlat. Tama na. Walang saysay kung magtatalo tayo ngayon. Mga kasama, kailangan malaman natin ang dahilan ng muling pagpaparamdam ni Haring Balaw.
Susubukan kong magtungo sa mga pantas ni Haring Ragon. Babalik ako na may dalang balita. Sa ngayon, paalam na muna. Matapos itong sabihin ni Haring Agos, agad siyang naglaho. Nagpa siyang magpaalam ang iba pa. Ngunit si Yana, pinaiwan ni Cassandra sa pangangalaga ni Talim. Talim, alam kong mapagkakatiwalaan kita at ikaw lang ang may kakayahang sawayin si Yana. Kaya ihahabilin ko sa iyo ang anak ko. Kung yan ang gusto mo, walang magiging problema sa akin. Pero sana, hindi kasing tigas ng ulo mo ang batang yan. Huwag kang mag-alala. Mabait si Yana. Sige, halika na. Kailangan na nating bumalik sa kuta. Magpapaalam na din ako, Cassandra. Mag-iingat ka. Hindi ko akalain na ang huli nating pagkikita ay siya na palang huli. Nakakalungkot man, pero dito na nagtatapos ang aking paglalakbay. Ang totoo niyan, may maluba akong karamdaman, Adonis. Ilang araw na lang ang ilalagi ko sa mundong ito. Gayunpaman, hindi ko pinagsisisihan ang buhay ko. Matapos nun ay naglakad na ito palayo. Hindi na nakapagsalita si Adonis dahil maging ito nagulat sa mga narinig. Hindi niya akalaing mawawala ang isa sa kanyang mga naging matalik na kaibigan. Pinagbasdan nito si Cassandra habang naglalakad palayo hanggang sa tuluyan ng maglaho sa kanyang paningin ng kaibigan. Nakakalungkot naman ang balita mo, Cassandra. Pero dahil sa ito ang pinili mong buhay, masaya ako para sa iyo. Paalam, kaibigan. Hanggang sa muling pagkikita. Pagbalik ni Adonis sa tahanan, laking gulat nito. May iilang kababaryo ang nag-aantay sa kanya. Sa isip ng Ginoo, baka may ginawa na namang problema ang pamangking si Ingo. Sinalubong siya ng isa sa mga ito at kinausap. Ayon sa kababaryo, may nangyaring kaguluhan sa kabilang bahagi ng baryo at kailangan ang atensyon niya. Si Adonis ang kasalukuyang namumuno sa lugar. Kaya naman siya ang takbuhan ng mga tao sa mga panahon na kagaya nito. Akala ko naman may kung anong gulo nang pinasok si Ingo eh. O siya, pupuntahan ko na. Sadali lang ka, Adonis. Siguradong mas makakabuti kung magdadala ka ng sandata. Bakit, Simeon? Ano bang nangyayari? At sino ba ang mga nanggugulo? Hindi po sino, kung hindi ano. Isa pong nilalangang sumasalakay sa mga kabayan tuwing sasapit ng gabi. Hindi po namin matukoy kung ano, pero kinukuha niya ang mga batang wala pang 7 taong gulang. Medyo marami na rin pong kabataan ang nawala, kasama ang mga sanggol na kakapanganak pa lang. Kailan pa nagsimula ang kaganapan? 2 araw na po nakakalipas. Ang akala namin, nawawala lang ang mga bata. Pero may isa sa mga kababaryo natin ang nakakita kung paanong kinain ng nilalang ang mga batang nahuhuli. Isang aswang. Hindi po kami sigurado. Mas mabuti pa po, puntahan nyo na lang para kayo mismo makakita. Dali-daling umalis si Adonis upang tugunan ang paghingi ng tulong ng mga taga-kabilang ibayo. Pagdating doon, balot ng kalungkutan ang lugar. May mga magulang na lumapit sa kanya. Kaagad sinabi ng mga ito ang kanilang hinanaing. Hindi alam ni Adonis ang gagawin ng mga sandaling iyon dahil ito ang kauna-unahang pagsalakay sa kanilang baryo sa loob ng 50 taon. Nakikiramay ako sa lahat ng namatayan. Ipinapangako ko na hahanapin ko ang may gawa nito at bibigyan ng hustisya ang kamatayan ng mga mahal nyo sa buhay. Simeon, maaari bang tipunin ang lahat ng mga tanod at papuntahin mo sa akin? Sige po ka, Adonis. Ngayon din po. Pag-uusap ng dalawa. Pinulong ni Adonis ang mga tanod
at sinabing magbantay ng gabing yun. Nagpa siya itong manatili sa lugar. Alam niya na muling sasalakay ang nilalang. Kaya maging sa karatig pamayanan, nagpadala ng mga tanod si Adonis. Hindi nga ito nagkamali. Pagkagat pa lang ng dilim, agad na silang nakarinig ng nakakakilabot na sigaw. Ayon sa mga residente, ito ang ingay na narinig nila bago mawala ang mga kabataan. Pinaghalong atungal ng lobo at iyak ng kinakatay na baboy ang tunog na ito. Ngayon ko lang narinig ang tunog na yon. Hindi ko alam kung anong uri ng nilalang ito. Bilisan niyo. Sundan kung saan nanggagaling ang... Natigilan si Adonis nang maramdaman ang napakadilim na enerhiya na nagmumula sa kakawyan. Hindi to maaari. Sino ang muling nagbukas ng lagusan? Paanong nakarating ang mga nilalang na yan dito? Anong ibig mong sabihin ka, Adonis? Wala nang oras para sagutin ang tanong mo, Simeon. Bilisan mo na. Magsipag-alis na kayo dito. Bakit po? Ano po ba nangyayari? Nasa gitna tayo ng pugad ng isang balikawkaw. Balikawkaw? Hindi po ba? Matagal na silang naubos. Paano po nangyaring? Huwag ka na makulit pa. Sa susunod ko na sasagutin ang tanong mo. Dahil sa ngayon, wala din akong hawak na kasagutan. Sabihan mo mga tanod, umalis na sa lugar na ito. Dali-daling tumakbo si Simeon upang balaan ang mga tanod. Mabuti na lang nakalabas sila sa pugad bago pa makabalik ang nilalang. Ang mga balikawkaw, isang uri ng engkantong kumakain ng mga sanggol. Gumagawa ang mga ito ng hindi nakikitang pugad at doon nila inilalagay ang mga nahuling tao upang maging pagkain ng kanilang mga anak na mapipisa. Kung titignan, mukha itong gagamba, ngunit 4 lang ang paa. May buntot na parang salakdan at makapal na balahibo sa katawan. Ginagamit nito ang kanyang sapot upang hulihin ang biktima. Ibinabalot niya ito, isinasabit sa mga puno kung saan nakadeposito ang mga itlog. Sinasabing ang mga nilalang na ito nakatira sa mundo ng mga engkanto. Pinakawalan nito sa mundo nung maganap ang malaking digmaan. Nagawang lipunin nila Adonis ang mga balikawkaw at ang ilan naibalik nila sa mundo ng mga engkanto at isara ang lagusan. Kaya nagtataka ang Ginoo kung paanong nakabalik sa mundo ang nilalang. Bumunot ng sandata si Adonis. Binulungan ito ng dasal. Sa loob ng mahabang panahon, ngayon lang kita muling gagamitin. Sana hindi mo pa ako nakakalimutan. Sinag! Wika ni Adonis habang nakatitig sa kanyang kris. Nang maramdaman ng kinaroroonan ng kalaban, walang pagdadalawang isip na sumugod. Kasalukuyan itong bumabalot ng kanyang biktima, kaya hindi napansin ng nilalang ang pagdating ni Adonis. Agad niyang itinarak ang sandata sa likod ng balikawkaw. Hinila ito pababa, dahilan para mahati ang tiyan nito. Nagkalat ang bituka ng nilalang. Tuluyan itong bumagsak. Pinutol ni Adonis ang ulo. Dinala sa lugar nila talim. Nang maramdaman ng kalahati nito ang presensya ng Ginoo, agad silang naglabasan. Kaibigan, anong ginagawa mo dito? Hindi ba kanina lang tayo nag-usap? At saka, ano yung dala mo? Isang balikawkaw. Hindi ko alam kung paano itong nakarating sa ating mundo. Sigurado kung naisara ng maayos ang lagusan mula sa mundo nila. Kaya nakakapagtaka kung sino ang maaaring nagbukas nito. Mukhang ito na nga ang kakibat na pangitain natin tungkol kay Haring Balaw. Parang totoo nga ang sinabi mo kanina. Antayin natin ang pagbabalik ni Agus. Sigurado naman na may dalang kasagutan ng hari na matikbalang.
Tama ka. Masyado nang mapanganib. Kung babalik ka pa sa inyong baryo, manatili ka muna dito sa aking lugar. Hindi na. Kailangan kong makabalik agad. Bago pa mapisa ang libo-libong itlog ng nilalang na yan. Kung ganon, hayaan mo kung samahan kita. Ina, magpahinga ka dito. May pupuntahan lang ako. Maaari po ba akong sumama, Manong Talim? Dito ka lang. Kailangan ng pamayanan na magbabantay. Halika na, kaibigan. Dali-daling umalis ang dalawa. Pagbalik sa baryo ni Adonis, pagdating doon, hinanap nila ang itlog ng mga balikawkaw at sinunog gamit ang kapangyarihan ni Talim. Hindi biro ang iniwang itlog ng nilalang na yon. Kung hindi natin naagapan, baka yon ang maging dahilan ng pagkaubos ng mga tao. Tama ka, Talim. Salamat na lang at nariyan ka. Nagawa nating maresolba ang problema bago pa man lumala. Pero ang talagang pinagtataka ko, paanong nakarating ang balikawkaw sa mundong ito? Sa totoo lang, Adonis, hindi ko masasagot ang katanungan na yan. Ang mabuti pa, bumalik na muna tayo sa aming kuta. Baka may nalalaman ng mga nakakatanda. Pag-uusap ng dalawa. Matapos sunugin ang mga itlog na iniwan ng balikawkaw, bumalik ang mga ito sa kuta nila Talim para isangguni sa mga nakakatanda ang nangyari. Ngunit laking gulat ng mga ito. Pagdating sa lugar dahil sira-sira na ang mga kubo, ang ilan sa mga kalahi ni Talim ay sugatan. Sinalubong sila ng dalagang anak ni Cassandra sa bungad. Manong Talim, yung iniwang ulo ni Mang Adonis, nabuhay po eh. Tinubuan ng katawan. Sinalakay ang lahat ng nandito. Mabuti na lang talaga, malakas ang mga hanagob. Wika ni Yana. Anong sinabi mo? Paanong tutubuan ang katawan ng ulo ng isang baligawkaw? Ngayon ko lang nalaman na nagagawa nila yan. Nagtataka ito. Alam niyang imposible. Dali-dali itong naglakad papunta sa patay na katawan ng balikawkaw. Isinaboy ang pulbos. Nagulat ang lahat nang biglang magbago ng anyo ang nilalang. Mula sa anyong gagamba, naging malaking aso na ang balat ay parang kaliskis ng buhaya. Isang galmog. Sinasabi ko na nga ba? Palatandaan ito, Talim. Kailangan malaman ng mga kasama natin ang tungkol dito. Paanong nakapagbalat kayo ang isang galmog? Hindi nakakapagbalat kayo sa sarili lang ang mga galmog. Maliban na lang kung meron silang Panginoon na pinagsisilbihan. Pero sino naman ang Panginoon ng galmog na yan? Wala tayong paraan para malaman yun. Mukhang kailangan talaga nating antayin si Haring Agos. Sa ngayon, uwi na muna ako, kaibigan. Kailangan ako ng pamangkin ko. Hayaan mong ipatid kita sa aking mga kasama. Hindi na kailangan, kaibigan. Kaya ko ang sarili ko. Sige na, mag-iingat kayo. Lalo ka na, Yana. Matapos ang pag-uusap, tumuloy na sa pag-uwi ang Ginoo. Pagdating nito sa tahanan, nakita niyang mahimbing na natutulog si Ingo sa mahabang upuan. Nakaupo si Adonis sa tabi nito. Nakaramdam ng awa sa pamangkin. Napakabata pa para maranasan ang isang masalimuot na buhay. Bakit ngayon pa? Hindi pa handa ang batang to para sa huling paghuhukom. Haring Balaw, ito na nga ba ang sinasabi mong propesiya? Napapikit si Adonis. Hindi na malayang nakatulog ito sa kinaupuan. Maya-maya pa, may narinig na malaking boses. Adonis! Naririnig mo ba ako? Sino yan? Magpakita ka! Ako ito, kaibigan. Alam kong kilala mo ang boses ko. Sa ngayon, nakikipag-usap ako sa iyo sa pamamagitan ng isipan.
Mahalagang malaman mo ang nangyayari. Isang malakas na kalaban ang paparating. Maging ako ay walang laban sa kanya. Muli kong hihilingin ang tulong niyong mga sugo. Hindi mo kailangan magdalawang salita, Haring Balaw. Narito kami. Nag-aantay kami na tawagin mo. Maraming salamat, kaibigan. Sa ngayon, hindi ako maaaring lumabas sa aking dome dahil sa isang sumpa. Kailangan ko ng tulong ng isa sa inyo na may kakayahan na tanggalin ang mga kadena na nakagapos sa aking katawan. Kadena, paano nangyari ang sinasabi mo, Haring Balaw? Ikaw na pinakamalakas na nilalang nagawang igapos. Isang mataas na uri ng nilalang ang may gawa at hindi ko siya kayang talunin. Ang nilalang na ito ang magiging dahilan ng huling paghuhukom. Hindi, Adonis. Mensahero lang siya. Darating pa ang mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Kung hindi mo kayang mensahero, paano namin matatalo ang kanyang Panginoon? Biglang nagising si Adonis. Niyuyugyog ni Ingo ang katawan niya. Patawad, tiyo. Umuungol po kasi kayo kaya nag-alala ako. Baka binabangungot po kayo. Salamat, Ingo. Kumain ka na ba? Opo, tiyo, kanina pa po. Madaling araw na. Nakatulog po ako sa bangko Nagulat nga po ako, nandyan na kayo. Ganun ba? O sige na. Lumipat ka na sa kwarto mo. May gagawin pa ako. Balisa si Adonis ng mga sandaling yun. Bagaman hindi pa nakakapagpahinga ng maayos, muli itong bumalik sa kuta ng mga hanagob. Talim, nakausap ko si Haring Balaw sa panaginip. Nangangailangan siya ng tulong. May paraan ka ba para malaman ang kinaroroonan niya? Bungad ni Adonis. Halata ang pagkabalisa sa boses. Alam ni Talim na hindi nagsisinungaling ang kaibigan. Si Cassandra lang ang tanging nakakagawa nun. Pero wala siya dito ngayon At mahirap nang hanapin ang matandang yun. Hindi ko nga alam kung buhay pa yun Pero nasa bakuran mo ang anak niya. Lingid sa kalaman ng dalawa. Kanina pa nakikinig sa usapan nila ang dalaga. Yana, kanina ka ba dyan? Oo, simula nang dumating ka. May kilala akong tao na pwedeng pagtanungan ng kinaroroonan ni Haring Balaw. At sino naman ang taong yun? Di si Manong Jonas. Si Jonas, ang binatang naging kinatawan ni Haring Balaw sa mundo ng mga tao. Sigurado ka bang alam niya kung nasaan si Haring Balaw? Nakalimutan mo na ba? Iisa ang isip nilang dalawa. Kaya alam ng isdang yun kung nasaan ang kalabaw. Talagang pareho kayo ng dila ng nanay mo Hindi lang ang dila, no? Kundi pati ang isipan ko. Tutunganga na lang ba kayo dyan? Sandali lang. Kailangan muna nating puntahan si Haring Agus. Ngayon ang araw na pinangako niya. Siguradong nakabalik na siya mula sa kaharian ni Ragon. Pag-uusap ng tatlo. Dali-daling umalis ang mga ito sa kuta. Pumunta sa puno ni Agos. Haring Agus ng mga tikbalang, sinasamo kita. Magpakita ka! Biglang humangi ng malakas. Nagbukas ang lagusan sa malaking puno. Lumabas ang haring tikbalang kasama ang dalawa pang nilalang. Ang isa ay nakasuot ng gintong baluti at may koronang nakapatong sa ulo. Kulay ginto ang buhok. Kulay asul ang mga mata. Ang isa naman, mahaba ang buhok. Nakasuot ng damit na walang manggas. May nakapatong na maliit na nilalang sa balikat. Nanlaki ang mga mata nila Talim at Adonis nang mapagtanto kung sino ang kasama ni Haring Agos.
Kumusta mga kaibigan? Paumanhin kung ngayon lang ako nakabalik. Bago ang lahat, nais kong ipakilala sa inyo Haring Ragon ng mga engkanto sa apat na dome at Gascon, ang pinakamalakas na antingerong nabubuhay. Teka, sino naman yung kutong lupa na nasa balikat mo, Gascon? wika ni Adonis kay Gascon. Siya si Orok, ang kaibigan kong kama-kama. Ikinagagala kitang makilala, Adonis. Maraming naikwento si Haring Balaw tungkol sa'yo at sa apat na sugo. Teka, parang kulang kayo ah. Nasaan si Cassandra? Tugon ni Gascon. Pagbati Haring Ragon at sa'yo din, Gascon. Isang karangalan ang makita kayong dalawa. Ipagpauman ninyo, pero nagretiro na si Cassandra. Tugon ni Adonis. Anong ibig mong sabihin, kaibigan? Wala na si Cassandra. Hindi naman sa ganun. Mahina na ang pangangatawan ni Cassandra dahil isinuko niya ang lahat ng kakayahan simula nang magkaanak siya. Wika ni Adonis, sabay tingin kay Yana. Talaga palang pinili niyang mamuhay ng mortal. Nakakapanghinayang ang talento ni Cassandra. Wika ni Gascon. Huwag po kayo mag-alala. Nandito naman po ako para humalili kay nanay. Ang pagiging sugo, hindi basta-basta katungkulan na ipapasa sa isang tao. Kailangan piliin ka ng kalikasan at ng nakakataas. Wika ni Haring Ragon. Kung sa palagay nyo hindi ako karapat-dapat, bakit hindi natin subukan? Tama na, Yana. Huwag po kayo mag-alala. Subok na ang kakayahan ni Yana. Lalo na sa paggamit ng pana at ng sandata ng kanyang ina. Sa ngayon kakailanganin natin ang lahat ng lakas na malilikom. Hindi biro ang kalaban. Habang wala ako, sunod-sunod na pag-atake sa aking karian ang naganap. Alam kong ganun din dito sa mundo ng mga tao. Nakausap ko si Haring Balaw sa aking panaginip at ayon sa kanya, nagawa siyang ikulong ng isang malakas na nilalang. Nangangailangan ng tulong sa ating mga sugo. Kailangan nating mapunta ng isang tao. Wika ni Adonis. At ano naman ang maitutulong ng tao na yan? Siya lang naman ang nakakaalam ng kinaroroonan ni Haring Balaw. Sino ang tinutukoy niyong tao? Eh di si Manong Jonas. Si Jonas, ang kaibigan ni Haring Balaw. Napakalayo ng kinaroroonan ng taong yun. Paano natin siya mapupuntahan? Mukhang makakatulong kami sa bagay na yan. Hindi ba, Haring Ragon? Wika ni Gascon, sabay siko sa hari ng mga engkanto. Syempre, pero sa paanong paraan? Naku naman, huwag mo kong ipaya dito. Nakakalimutan mo na ba ang isa sa mga bantay ng apat na dome? Orok, ipaalala mo nga dyan kung sino ang tinutukoy ko. Ang tinutukoy ni Gascon, ang Minokawa. Gusto ni Orok ang sumakay sa likod ni Minokawa. Lilipad tayo. Naku po, ito na nga bang sinasabi ko eh. Hindi ba pwedeng tumakbo na lamang tayo? Wika ni Adonis. Kailangang tumawid sa dagat bago marating ang lugar ni Jonas. Kaya wala tayong ibang paraan kung hindi ang lumipad. Kung nais nating makarating sa lugar na yon. Pero hindi natin pwedeng tawagin ang Minokawa sa mundo ng mga tao. Marami ang mapapahamak at isa pa, gawa sa apoy ang balahibo ng nilalang. Kaya paano tayo makakasakay? Wika ni Adonis. Ako nang bahala sa bagay na yon. Magsipaganda kayo. Bukas sa bukas, pupunta tayo sa apat na dome. Tugon ni Gascon. Kahit papano, napanatag ang kalooban ni Adonis dahil nasa panig nila ang dalawa sa pinakamalakas na nilalang na minsan nang nakipaglaban sa malakas na puwersa ng kadiliman. Dali-daling umuwi si Adonis, kinausap si Ingo.
Inhabilin niya ito sa isang pinagkakatiwalaang kaibigan. Ingo, makinig ka. Kailangan kong umalis at maaaring matagalan sa pagbabalik. Dito ka muna sa Tio Simeon mo. Huwag kang mag-alala. Mabait naman siya eh. Maalagaan ka niya na maayos. Saan po ba kayo pupunta, Tiyo? Baka pwede naman akong sumama, pangako. Hindi na ako magiging pasaway. Hindi pwede, Ingo. Delikado ang pupuntahan namin at hindi ito lugar para sa mga bata. Babalik naman ako, pangako yan. Dadalan kita ng paborito mong pagkain. Eh di... Sige po. Ingat kayo, Tiyo ah. Aba syempre, ikaw naman no. Huwag kang pasaway dito ha. Kay Tio Simeon mo. Opo, Tiyo. Nakakaasa po kayo. Matapos ang pakikipag-usap sa paslit, agad nang umalis si Adonis. Nagtungo ito sa puno ni Agos. Nakitang nag-aantay doon ang mga kasama. Pasensya na kung nahuli ako ng dating. Kailangan ko pang ihabilin si Ingo sa kaibigan ko eh. Ayos lang, kaibigan. Naiintindihan namin. Ngayon kung handa na ang lahat, umalis na tayo. Ito ang unang beses na papasok ka sa mundo ng mga engkanto, Yana. Kaya huwag kang lalayo sa akin. Kung hindi, hihimatayin ka. Iba ang kapaligiran sa mundo ng mga engkanto kumpara dito. Nauunawaan ko, Manong Talim. Tara na po. Hindi na ako makapag-intay. Pumasok ang pangkat sa lagusan ni Agos. At ang unang pinuntahan ng mga ito, ang karian ni Agos. Napakaganda ng lugar. Punong-puno na naglalaki ang halaman. Malalago ang puno. At kahit saan ka tumingin, may mga hinog na bungang kahoy. Namangha ng husto si Yana. Ito ang unang beses na makakita ng magandang tanawin. Ang ganda pala ng karian ni Haring Agos. Simple lang ang karian ko. Kung ihahambing sa karian na sakop ni Haring Ragon. Mamaya makikita mo. Mula dito, papasok tayo sa isa pang lagusan para marating natin ang karian ng 4 na dome. Naglakad pa ng kaunti ang mga ito hanggang sa marating nila ang lagusan sa gawing kanluran ng karian ni Agos. Pumasok ang mga ito at habang papalapit sa kabilang dulo ng lagusan, unti-unting nag-iiba ang kapaligiran. Lalo itong bumibigat. Sandali lang, bago tayo tumuloy. Nais kong isuot nyo mga medalyon. Kakaiba ang puwersa sa kapaligiran na to. Kaya walang pangkaraniwang tawang nakakapasok. Kahit gaano pa kataas ang kaalaman mo sa mga dasal o sa tinatawag nyong lihim na karunungan, hindi kayo magtatagal sa mundong ito kung wala ang proteksyon ng medalyon ni Remus. Sandali lang po, Haring Ragon. Si Remus, ang hari ng 4 na dome? Yung malaking taong ibon? Tama ka, munting binibini. At ang dome ni Remus ang una nating madadaanan bago ang mismong dome ng apoy, ang teritoryo ni Minokawa. Ayoko nang tinatawag ako ng ganyan eh. Pero dahil hari ng mga engkanto nagsasalita, ayos lang. Umayos ka, Yana. Hindi lang basta hari si Haring Ragon. Kung iahambing sa mundo ng mga tao, maaari siyang ikumpara sa isang emperador. Siya ang pinuno ng lahat ng mga engkanto. Maging si Haring Agos, kinikilala siyang pinuno. Nanlaki ang mga mata ng dalaga nang marinig ang sinabi ni Talim. Hindi ito makapaniwala, lalo pa nang makitang binabatok-batukan lang ito ni Gascon at minsan ay tinutulak pa. Teka, kung emperador yung katumbas si Haring Ragon, bakit para siyang bata na binabatukan ni Gascon? Ibig sabihin, mas malakas sa kanya yung taong yun? Hindi. Ang pagkakalam ko, magkaibigan ng dalawang yan simula pa pagkabata. Si Ragon,
Lumaki yan sa mundo ng mga tao kasama si Gascon. Kaya ganun sila kalapit sa isa't isa. Nabanggit ko na ba sa'yo na may paghanga ang hari ng mga engkanto sa nanay mo noong dalaga pa siya? Si Haring Ragon? Nagkagusto sa nanay ko? Napalingon si Haring Ragon sa sinabi ng dalaga. Kaagad itong sinaway ni Talim. Napakaingay mo talagang bata ka. Para kang kumukulong takori. Ayan, narinig ka, bala ka dyan. Pasensya na po, mahal na hari. Hindi ko po sinasadya. Ayos lang. Halika dito, Binibini. Maglakad ka sa tabi ko. May mga bagay akong nais itanong tungkol sa nanay mo. Sige po, walang problema. Ano po bang gusto niyong malaman? Nag-usap ang dalawa. Dito na pag-alaman ng lahat na totoo ang sinabi ni Talim. Naging magkasintahan sina Cassandra at Haring Ragon. Kaso ng mga sandaling yun, hindi pa handang iwan ni Cassandra ang pagiging sugo. Kaya hindi nito tinanggap ang alok ng hari na magpakasal at tumira sa kanyang karian. Ilang sandali pa, narating na nila ang Dome na Remus. Nakita ng dalaga ang napakalaking rebulto ng taong ibon na gawa sa ginto. Si Remus ang hari ng 4 na dome. Sakop nito ang 4 na magkakaibang kaharian. Sa bawat dome may isang tagapagbantay. Sa dome ng apoy ang Minokawa. Sa dome ng tubig ang Bakunawa. Sa dome ng kabundukan ang Dakilang Zaratan. At sa dome ng kakauyan ang Mantiw. Sa bawat dome, pinamumunuan ng mga ministro. Lahat sila nasa ilalim ng pamumuno ng kumag na to. Wika ni Gascon, sabay turo kay Haring Ragon. Napagtanto nila Adonis na napakalawak pala ng sakop ng karian ng mga engkanto. Hindi lang iisang lahi ang kinakatawan, kundi lahat ng lahi ng mga engkanto, kasama ang mga dalakitnon at tikbalang. Gusto niyo bang dalawin natin si Remus, Haring Ragon? Magtigil ka, Orok, ha? Yan ka na naman eh. Puro kapahamak ka ng iniisip mo. Tumuloy na tayo. Ilang sandali pa ang nakalipas. Narating nila ang lugar kung nasaan nakatira si Minokawa, ang dome ng apoy. Punong-puno na nanggagalit na bulkan ang kapaligiran at ang mga ilog dinadaluyan na nagbabagang putik. Nakikita niyo ba ang lawa ng apoy na yan? Yan ang pugad ng Minokawa. Urok, gisingin mo ang isang yan. Sige, sandali lang. Kukuha ko ng tubig mula sa lawa ng Bakunawa. Biglang nawala si Urok. Nang muling magpakita, nasa taas ng lawa ng apoy, daladala ang malaking dahon na nagsilbing panalok. Ibinuhos ni Urok ang laman nito sa lawa. Ilang segundo lang ang nakalipas, biglang umalingaw-ngaw ang nakakabinging sigaw ng isang nilalang. Kasunod nito, naging bayolente ang lawa ng apoy. Lumabas ang napakalaking ibon. Nandito na siya. Mas makakabuti kung lalayo tayo sa lugar na ito. Wika ni Gascon. Kakapiranggot ang tubig na ibinuhos ng lamang lupa para magising ang isang napakalaking nilalang. Paano nangyari yun? Simple lang. Mortal na magkaaway si Bakunawa at Minokawa. Kaya nang binuhusan ni Urok ng tubig mula sa lawa ni Bakunawa ang teritoryo ni Minokawa, inisip nito na pumasok ang higanting ahas sa kanyang dome. Ganun pala. Paano naman tayo sasakay sa likod ng nilalang na yan? Kailangan nating hamunin si Minokawa. Nagawa na namin yan noon eh. At ang nanay mo ang humamon sa kanya, Yana. Po, hinamon ni nanay ang higanting maya na yan? Tama ka. Maniwala ka o hindi, nagawa niya itong talunin. Ngayon patunayan mo sa amin kung anak ka talaga ni Cassandra. Teka, sandali po. Hindi naman po kayo seryoso, ano?
Nagbibiro lang ako. Gascon, bakit hindi mo tawagin ng Minokawa nang makapagsimula na tayo sa paglalakbay? Masusunod, kamahalan. Inilabas si Gascon ang kwintas. Tinawag ang Minokawa. Huminto ito sa pagwawala at tumitig sa kanya. Kailangan ko ang tulong mo, kaibigan. Maaari bang isakay mo ang mga kasama ko papunta sa isang lugar sa mundo ng mga tao? Wika ni Gascon. Lumapag ang Minokawa. Inilahad ang mga pakpak nito upang makaakyat sa kanyang likod ang pangkat. Hindi talaga ako sanay lumipad. Maaari bang gamitin na lang natin yung lagusan papunta sa lugar ni Jonas? Wika ni Adonis. Ikinalulungkot ko, kaibigang Adonis. Pero hindi ka makakapasok sa lugar na yan gamit ang tanawan. Nababalot ng malakas sa kapangyarihan ang paligid ng tahanan ng taong yun. Nakakalimutan mo ba? Teritoryo ni Haring Balaw ang pupuntahan natin. Tama si Haring Ragon. At isa pa, hindi lang si Jonas ang makakalaban natin kung sakaling pumasok tayo ng walang pahintulot. Tanging ang Minokawa lang ang malayang nakakalabas-pasok sa lugar na yon. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Dahil hindi naman ganun kasamang sumakay sa likuran ng Minokawa. Wika ni Gascon. Nang makasampa si Adonis, agad nang pumaibabaw ang higanteng ibon. Ikinampay nito ang malakas sa mga pakpak. Mabilis na nilisan ang kanyang dome. Ilang minuto ang lumipas. Pumasok sila sa isang lagusan. Napapikit si Adonis at ilang segundo ang lumipas. Biglang nagliwanag ang kapaligiran. Nagmulat ng mata ang Ginoo. Napagtanto na nasa mundo sila. Unang beses kong sumakay sa likod ng isang higanting ibon at lumipad papasok sa isang lagusan. Maaari bang magpahinga muna tayo sandali? Wika ni Adonis. Talagang magpapahinga muna tayo, kaibigan. Hindi natin pwedeng pasukin ang dome ni Jonas ng ganong kadali. Hayaan mong kausapin ni Haring Ragon ang mga nilalang na nagbabantay dito nang sa ganon makahingi tayo ng permiso. Mag-antay lang kayo dito. Kami na ni Gascon ang kakausap sa mga nilalang. Babalik kami pagkatapos. Wika ni Haring Ragon. Lumakad na silang dalawa ni Gascon. Habang nag-aantay, nag-usap-usap ang apat. Hindi ko nakita ng personal si Jonas. Narinig ko lang ang pangalan niya noon eh. Pati na din yung ginawa niya kasama si Haring Balaw. Sa palagay mo, Talim, malakas pa rin kaya siya kagaya ng dati? Hindi ko rin masabi, Adonis. Pero sigurado kung hindi naman nagbago ang Yan na! Lumapit ka sa akin. May malakas na enerhiyang paparating. Ilang sandali pa. Lumabas sa kakahuyan sina Haring Ragon at Gascon kasama ang isang matipunong binata. Napangiti si Yana. Dali-daling tumakbo papunta dito. Nagulat ang lahat nang yakapin nito ang lalaki. Ikaw ba yan? Kamusta ang nanay mo? Ang laki mo na. Manong Jonas, masaya ako muli tayo nagkita. Si nanay mahina na po siya ngayon eh. Kaya ako sumama sa dati niyang pangkat bilang kapalit po. Ang tatlong sugo. Mga kaibigan, maligayang pagdating sa aking nayon. Tara sa tahanan, nang may paganda ko kayo na masarap na tanghalian. Walang makapagsalita sa tatlo. Ramdam nila ang hindi masukat na kapangyarihan ng binatang tinatawag ni Yana na Jonas. Siya pa si Jonas? Pambihirang kapangyarihan. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganyang kalakas na enerhiya. At higit pa ang lakas nito kay Haring Balaw. Sa katawan ni Jonas nananahan ang Haring Balaw. Kaya siguradong mas malakas siya ng di hamak doon. Dahil kung hindi, matagal nang namatay ang binatang yan. Tama ang sinabi ni Talim. At hindi lang yun, naging isa sila ni Haring Balaw.
sa edad 15. Isipin mo ang malaking pagkakaiba ng edad niya noon kaysa sa kasalukuyan. Mukhang hindi siya yung tipo ng tao na nanaisin mong kalabanin eh. Hindi ko lubos sa kalain na may ganyan pala tayong kakampi. Pag-uusap ng tatlo. Pagdating sa bahay ni Jonas, hindi na nagdalawang isip si Adonis na magsalita. Ipagpaumanin mo, Jonas, pero hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nasa panganib ang buhay ni Haring Balaw at kailangan niya ng tulong. Wika ni Adonis, ngunit pinagtawanan ito ni Jonas. Si Balaw, nanganganib. Hindi ako naniniwala. Yan ang totoo. Nakausap ko si Haring Balaw sa panaginip at siya mismo nagsabi na nakulong siya sa sariling karyan at kailangan naming matunto ng lugar na yon para matulungan siya. Nakakulong, oo. Pero yung nasa panganib yung buhay ng kalabaw na yon, hindi ako naniniwala. Tandaan mo si Haring Balaw ang pinag-uusapan natin dito. Alam ko kung saan siya pupuntahan pero sa ngayon, kumain muna kayo nang makabawi kayo ng lakas. Wika ni Jonas. Sa pagkakataong ito, tumayo si Adonis at hinampas ang mesa. Paano mong naaatim na maging kalmado sa gitna ng isang seryosong sitwasyon? Nasa panganib ang buhay ng kaibigan mo. Kung ayaw mong sumama sa amin, ituro mo na lang kung nasaan si Haring Balaw. Wika ni Adonis. Hindi na kailangan. Nandito na tayo sa karian niya. Ikinumpas si Jonas ang kamay. Nag-iba ang kapaligiran. Nararamdaman ko si Haring Balaw pero nasaan siya? Tara sa baging yun. Naroon ang kalabaw. Sugatan. At totoo ang sinabi mong nakagapo siya sa sariling trono. Isang malakas na nilalang ang sumalakay sa lugar na to at nagawa niyang talunin si Haring Balaw. Kung ganun, nasa pangangalaga mo si Haring Balaw. Bakit hindi mo siya pinakawalan? Bakit hinayaan mo siya sa ganung kalagayan? Dahil kailangan ko ang tulong niyong 4 na sugo para makalas ang kadenang nakatali sa kanyang katawan. Kung ganun, ano pang inaantay natin? Tamang pagkakataon, kaibigan. Magulos dili ka dahil nasa maayos sa kalagayan si Haring Balaw. Sa ngayon, kailangan niyong bawiin ang lakas niyo nang sa ganon magamit ito para mapakawala ng kalabaw. Walang nagawa si Adonis kung hindi ang maupo. Pilit itong pinapakalma ni Talim, ngunit hindi pa din ito maunawaan ang mga nangyayari. Ilang sandali pa, tumayo na si Jonas. Inaya ang mga ito sa lugar kung nasaan si Haring Balaw. Pagdating, nakita nilang nakaupo ito sa trono, mahimbing na natutulog, habang may mga kadenang nakatali sa katawan, mga paa at kamay. Nakita mo ba kung anong uri ng nilalang ang gumawa nito? Oo, nakita ko siya. Kung ganun, anong ginawa mo? Bakit hindi mo tinulungan si Haring Balaw? Malakas ang nilalang na yon at may dahilan siya para igapos si Haring Balaw. Nakasama niyo siya sa laban, kaya sigurado ko alam niyo kung paanong mag-isip ang isang tao. Batay sa pananalita mo, lumalabas na kakampi natin ang nilalang na gumapos kay Haring Balaw. Nasa inyo kung paano niyo ituturing eh. Sigurado kong nabanggit ni Haring Balaw ang tungkol sa huling paghuhukom at alam niyo ang maaaring mangyari kapag dumating yun. Malilipo lang sangkatauhan. Walang matitira. Huhusga ng mga buhay at mga namatay. Tama, Adonis. Pero binigyan tayo ng pagkakataong tubusin ang ating mga sarili at ang sangkatauhan. Kailangan patunayan ni Haring Balaw ang kanyang katapatan sa amang may likha. Kapag nagtagumpay siya, maliligtas tayo. At kapag natalo, Matutuloy ang dilubyo. nasa kamay nating mga sugo ang tagumpay ni Haring Balaw. 1 linggo mula ngayon, darating ang mga sugo ng kadiliman, mag-aasik ng kasamaan,
Muling iiral sa lupa ang karimlan. Ito ang sumpa ng kasamaang kailangan wakasan ni Haring Balaw. Sandali lang Manong Jonas. Mga sugo ng kadiliman kagaya namin? O yan na, mga sugo ng kadiliman na pinamumunuan ng isang demonyong hari. Sila ton. Sa ngayon, unti-unti na siyang nakakakilos. Hindi magtatagal, tuluyan ang mararamdaman ng mga tawang simula ng paghuhukom. May 1 linggo pa tayo para maganda. Kailangan nating kilalanin ng sugo ng kadiliman pero bago yon, papakawalan muna natin yung mabahong kalabaw na yan. Pero paano? Hindi namin alam kung paanong tatanggalin ang mga kadena. Alam kong alam nyo kung paano. Gaya nung una, isipin nyo kung paanong nailabas si Haring Balaw ang lakas niya. Kung paano niyang nagamit ang kapangyarihan na yon para talunin ang mga kalaban nyo sa malaking digmaan. Mukhang alam ko na ang gagawin. Mga kasama, kailangan natin magsagawa ng ritual. Naaalala ko na. Palibutan natin ang trono ni Haring Balaw at ibuhos ang ating mga lakas sa kanya. Naghawak-hawak ang mga sugo. Sabay-sabay na nag-usal ng inkantasyon. Unti-unting lumabas ang mga simbolo sa kanilang katawan na sumasagisag sa isang simbolo. Ang selyo ng gabay na nakaukit sa katawan ni Haring Balaw. Isa-isang nagliwanag ang suot na medalyon ng mga sugo. Pumintig, kasabay ng pagpintig ng puso ni Haring Balaw. Habang tumatagal ang pag-uusal, lalong lumalakas ang pintig hanggang sa mayanig ang buong kastilyo. Isa-isang kumalas ang mga kadena. Tuluyang nakawala si Haring Balaw. Marahang nagmulat ng mata ang malahiganting nilalang at nagpakawala ng malakas na bugso ng enerhiya. Dahil dito, nagtalsikan sina Adonis. Walang yan naman o. Gigising ka na lang, mananakit ka pa. Aray, parang nabalian yata ako ng balakang ah. Napatingin sila sa trono ni Haring Balaw. Nakitang wala na itong laman. Nagulat ang lahat nang biglang nagsalita si Haring Balaw mula sa likuran. Sinong tinitignan nyo dyan? Nandito ako. Napangiti si Adonis dahil sa wakas. Nagawa nilang iligtas si Haring Balaw. Ngunit nananatili pa din ang katotohanan na nasa panganib ang sanglibutan. Maligayang pagbabalik, Haring Balaw. Isang karangalan ang muli kang makasama sa labanan. Akin ang karangalan, hari ng mga hanagob. Salamat sa inyong lakas. At nakalaya ako sa kadena ng mensahero. Mawalang galang na Haring Balaw. Ngunit ano ba talaga ang dahilan? Bakit namin kayo natagpuan sa ganitong kalagayan? Napalingon si Haring Balaw. Pagbati sa hari ng 4 na dome. Akin ang karangalan na Haring Balaw. Ngayon, maaari mo bang sagutin ang tanong ko? Ako na magpapaliwanag. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, kinakailangang pigilan ng mensahero si Haring Balaw dahil susugurin itong mag-isang paparating na mga kalaban. Alam nyo kung paano mag-isip si Haring Balaw. Nauunawaan ko. Pero gaano kalakas ang kalaban? At anong posibilidad na manalo tayo? Nakadepende ang lahat kay Haring Balaw kung paano niyang haharapin ang huling paghuhukom. At sa labang to, kakailanganin ng tulong nating mga sugo. Yan mismo ang pinunta namin dito. Ang totoo, nabanggit na ito sa amin ni Haring Balaw. 50 taon na nakakaraan. Hindi ko din alam kung masasabi naming handa na kami. Pero lalaban ng mga sugo hanggang kamatayan. Walang sino man ang handa sa ganitong pangyayari. Lahat tayo haharap sa huling hukuman. Yan ang hindi ko mapapayagan. Gagawin kong lahat para mabigyan ng isa pang pagkakataon ang sangkatauhan. Nakita ko ang kasamaan.
Ngunit mas nanaigang kabutihan ng mga puso ng tao na handang magsakripisyo. Sa oras ng pangangailangan at sa tingin ko, nararapat silang bigyan ng isa pang pagkakataon. Sa tingin mo, paano natin matatalo ang paparating na paghuhukom kung ang Panginoong may likha mismo ang nagsugo nito? Kailangan lang pigilan ang kabalyero at dito ko kakailanganin ang tulong ng mga sugo. Ako nang bahalang humarap kay Haring Laton. Sa buong buhay ko, ni minsan hindi ko inakalang makakaharap ko sa labanan ang isang hari na mga demonyo. Teka, kanina pa kayo nag-uusap eh. Pero wala akong kaalam-alam sa pinag-uusapan niyo, Haring Balaw. Sino ba yung lato na yan? Hindi ko masasagot ng tuwiran ang tanong mo. Pero isang bagay lang ang maaaring makapaglarawan sa nilalang. Kadiliman. Matagal niyang inantay ang pagkakataong ito kung saan huhukuman ng may likha ang sanglibutan. Hihilahin niya papunta sa impyerno ang mga kaluluwang itatakwil sa banal na kaharian. At yun ang ayokong mangyari. Inuulit ko, pipigilan natin ang paghuhukom. Sa loob ng isang linggo, unti-unting nararamdaman ng mga sugo ang palatandaan ng nalalapit na dilubyo. Sunod-sunod na pagsabog ng bulkan, pagyanig ng lupa. Ito ang nagaganap at nakikita ng mga pangkaraniwang tao. Ngunit lingid sa kalaman ng lahat, na mga nilalang mula sa kabilang dimensyon ang may gawa ng pagsabog ng bulkan, pagyanig ng lupa, pagguho ng bundok, at pagtaas ng tubig sa karagatan. Habang tumatagal, tila lalong lumalakas ang bugso ng mga kalaban. Mukhang nalalapit na si Haring Laton. Tama ka, kaibigan. Ilang araw mula ngayon, kakarapin na natin ang labanang magpapasya ng kapalaran ng sangkatauhan. Magiging sinungaling ako, kaibigan, kung sasabihin kong hindi ako natatakot. Katapusan ng sangkatauhan ang pinag-uusapan dito. Nakapatong sa mga balikat natin ang responsibilidad na mailigtas ang lahat. Lahat naman tayo may kinakatakutan, pero hindi ito ang oras para ipakita yon. Nasa kalagitnaan tayo ng isang labanan. Kailangan nating... Hindi na ituloy ni Talim ang sasabihin. Isang malakas sa pagsabog ang narinig ng dalawa sa kinaroroonan ni Haring Ragon at Gascon. Dali-daling pumunta ang dalawa para tignan ang kalagayan ng mga kasama. Mabuti at nandito na kayo. Mukhang mas maaga kaysa sa inaasahan ng pagdating ng mga kabalyero. Sa likod ng mga ito, isang nilalang na may 6 na pakpak. Kulay itim ang bagwis at may hawak na karet. Wika ni Haring Ragon habang nakaturo sa kalangitan. Nakita ng mga ito ang mga nilalang. Ang 4 ay nakasakay sa magkakaibang kulay ng kabayo. Puti, itim, pula at malamlam na kulay abo. Samantalang ang iba ay nakalutang lang sa kalangitan na tila mga espiritu. Isa-isa ding nagdatingan si Nayana, Jonas at Haring Balaw. Nandito na ang Laton, ang hari ng pagkawasa. Ako ang bangala sa kanya. Harapin niyo ang mga kabalyero. Mag-iingat kayo. Kahit anong mangyari, huwag kayong magpapadala sa anumang sasabihin nila. Pilit uungkatin ng mga kabalyero ang inyong kainaan. Gagamitin ito laban sa inyo. Iwaksi ang nakaraan at patuloy na mamuhay sa kasalukuyan. Tugon ni Haring Balaw. Matapos ay dali-dali itong tumakbo papunta sa kinakatayuan ng mga kabalyero. Nakasunod sa likod nito ang mga sugo.
Nagbanggaan ng dalawang panig. Malakas sa bugso ng enerhiya ang kumawala nang maglapat ang mga sandata ng magkabilang panig. Matapos nun, isa-isang naglaho ang mga kabalyero, ganon din ang mga sugo. Naiwang nakatayo sa malawak na kapatagan si Haring Balaw at Haring Laton. Isang malaking karangalan ang makatunggali ka, Balaw. Ngunit wala ding saysay ang pakikipaglaban mo dahil hindi mo na mapipigilan ang mga mangyayari. Nakatakda ang kaganapan, kaya huwag ka na magpakapagod. Isuko mo na ang sangkatauhan. Kailanman, hindi ko'y susuko ang sangkatauhan, hindi sa kamay ng isang kagaya mo. Bakit, Balaw? Ano ang dahilan mo? Anong meron sa mga tao? Handa kang magbuwis ng buhay para lang mailigtas sila. Marumi na ang mundong ito at ang tao ay may kasalanan. Hindi perpekto ang mga tao. Nagkakasala sila at nagkakamali. At kung meron mang isang bagay akong pinanghahawakan sa mga tao, ito ay ang kakayahan nila na magbago, bumangon at muling magpatuloy. Kaya kung kinakailangan kong mamatay para mailigtas sila, yan ang gagawin ko. Kung talagang mapilit ka, Kalabaw, ibibigay ko sa iyo ang nais mo. Sumugod si Laton. Gamit ang kanyang karet, inihipa ni Balaw ang kanyang mga kamao. Sumuntok sa hangin. Nagawa nitong butasin ang hindi nakikitang pananggalang sa paligid. At mula sa maliit na butas, hinugot nito ang isang sandata. Ang pinakaayoko sa lahat, gumagamit ng sandata. Pero ngayon mukhang kakailanganin ko. Sige na! Palakol! Sa kabilang bahagi naman, sa laban ng mga sugo at kabalyero. Ano ang dahilan mo? Bakit ka nakaharang sa dadaanan ko? Hari ng mga engkanto, hindi ba dapat isa ka sa amin? Wika ng kabalyero na nakasakay sa puting kabayo. Sa katunayan, hindi ko din alam yung totoong dahilan. Pero may kung anong nagsasabi sa akin na parang hindi pa ito ang oras para sa sangkatauhan. Hindi mo ko kayang pigilan. Nakatakda ang pagdating ko, gayon din ang aking mga kasama. Tama ka, hindi nga kita mapipigilan. Yun ay kung isa akong mortal. Wika ni Haring Ragon, sabay bunot ng kanyang espada. Kasunod nito, ang paglabas ng 4 na pakpak. Isang rebeldeng anghel. Hindi mo ba alam na malaking kasalanan ng pagsuway sa propesiya? Matagal nang itinakwil ng kalangitan na mga kagaya ko. Sa sobrang tagal, parang wala na akong dahilan para isipin pang kasalanan yung ginagawa ko. Sa hindi kalayuan, kaharap naman ni Yana ang isa pang kabalyero, ang sugong nakasakay sa itim na kabayo. Ako ang kamatayan. Sino ka para humarang sa dadaanan ko? Ako? Hindi ko nga alam kung bakit ako nandito. Pero sa palagay ko, hindi kita pwedeng padaanin. Wala kang magagawa, mortal. Hawak ko ngayon ang timbangan ng buhay niyong mga tao. Unti-unting babagsak ang lahat ng inyong pangkabuhayan at magkakaroon ng malaking kaguluhan. Kahit anong gawin mo, matutuloy ang nakasulat. Pwe, pasensya na ah. Pero hindi ko nabasa yung mga sinasabi mo eh. Subukan mong lumagpas sa guhit na to para malaman mo kung sinong kaharap mo. Kinuha ni Yana ang pana, palaso. Itinutok ito sa itim na kabalyero. Nagpakawala ng palaso na gawa sa kidlat.
Subalit tumagos lang ito sa katawan ng kabalyero. Walang magagawa ang sandata ng mga tao. Nagsasayang ka lang ng lakas. Sinong may sabi sa'yo na sandata ng tao ang gamit ko? Tignan mo ng maigi. Wika ni Yana, sabay turo sa kalangitan. Nanlaki ang mga mata ng itim na kabalyero dahil papunta sa kanya ang libo-libong palaso. Mula sa kalangitan, tumama ito sa katawan ng kabalyero. Isang mortal na nagtataglay ng banal na sandata ng mga arkanghel. Bakit mo kami pinipigilan? Simple lang, no? Ayoko mawala yung mga mahal ko sa buhay nang hindi man lang nararanasan yung ganap na kapayapaan. Baliw. Ang ganap na kapayapaan, makakamtan lang pagkatapos ng paghuhukom. Kaya tanggapin mo ang kapalaran niyong mga tao. Eh paano kung sabihin kong ayoko? Sa likod ng dalawa, kaharap naman ni Talim ang ikatlong kabalyero, ang sugong nakasakay sa pulang kabayo. Kilala kita. Kaya huwag kang mag-abalang magpakilala. Ikaw ang kabalyero ng kamatayan. Alam ko ang misyon nyo, pero pasensya na. Hindi ko papayagang makalampas ka sa akin. Alam mo bang isang kumpas lang, maaari kong bawiin ang buhay mo? Nagtataka nga ako paano mong gagawin yun sa isang nilalang Na walang kaluluwa. Isang walang laman na sisidlan. Kinakatakutan ng mga tao dahil sa bangis at lupit. Bakit mo sila pinagtatanggol? Kakalungkot naman kung may iwan ako sa mundo na to Walang pagkain Kaya subukan mong umalis sa kinakatayuan mo nang malaman mo kung anong sinasabi ko. Wika ni Talim. Katabi nito si Gascon, na noon ay nakikipag-usap sa isa pang kabalyero. Mukhang may hirapan kayo lampasan kami Ikaw, ano bang pakay mo? Wika ni Gascon. Kamatayan ng lahat ng nilalang sa ibabaw ng lupa. Kaya umalis na kayo sa dadaanan namin. Kailangan naming may sakatuparan ng propesiya. Hindi ko pa nasusubukang kalabanin ng isang sugo ng kamatayan. Bakit hindi mo subukan lumampas nang malaman natin kung ano mangyayari? Samantalang sina Adonis, Jonas at Agos, nakatayo kasama ang tatlong nilalang na nakalutang. Walang ginagawa ang mga ito, kaya hindi din sila kumikilos. Ilang minuto pa naglaho ang tatlong espiritu. Naiwan ang apat na nakasakay sa kabayo. Anong nangyari? Bakit naglaho ang mga espiritu? Wika ni Adonis. Sa palagay ko, sila ang mga espiritu ng takot, pagkawasak at pagkamatay. Mukhang kailangan nating sundan ang mga yon. Pero paano? Saan sila pwedeng magpunta? Mukhang alam ko na kung saan sila patungo. Sa ngayon wala tayong dapat ipag-alala. Dahil hindi sila kikilos hanggat hindi natatapos ang lahat ng to. Kailangan na makasama natin ang tulong, lalong-lalo na si Yana. Ibinaling ng tatlo ang tingin sa apat na kasama. Pilit nilang pinipigilan ang apat na kabalyero. Mukhang malaking problema ang kinakaharap na makasama natin. Malakas ang pananalig ko kay Talim, Haring Ragon at Gascon. Pero si Yana, duda ako magagawa niyang lampasan ang laban na to. Sandali lang mga kasama. Huwag niyo silang tulungan. Ito ay laban nila. Hindi pagkakaloob ng may likha ang ganitong pagsubok kung hindi kakayanin ng mga sugo niya. Wika ni Adonis. Pero ang mga kalaban natin, hindi pangkaraniwang mga engkanto o nilalang mula sa kung saan. Sila ay mga celestial, mga nilalang na nabuhay bago pa man malalang ang mundo. Tama ang sinabi mo, Agos. Pero tignan mo.
Muling tinignan ni Agos ang mga kasamang nakikipaglaban. Nagawa ng igapos ni Haring Ragon ang kalaban na kabalyero. Isa kang celestial, pero hindi nangangahulugan na wala kang kainaan. Nagkamali ka nang piliin mo kong kalabanin. Hindi ko inaasahan. Nahahantong sa ganito ang aming misyon. Sa loob ng mahabang panahon, daang milenyo akong nabuhay. Ngayon lang ako nakatagpo ng isang nilalang na walang nararamdamang takot at pagsisisi. Nanalo ka. Ganon din ako. Masyado kang malakas at walang takot para sa pangkaraniwang tao. Nanalo ka. Ako minsayro ng digmaan, pero sa lahat ng mundong pinuntahan ko, ngayon lang ako nakaramdam ng takot. Hindi ko alam kung anong meron sa'yo. Pero naway, hindi nyo pagsisiyan ang pagpigil nyo sa aming misyon. Imposibleng patayin ng isang nilalang na walang kaluluwa. Ayoko magsayang ng panahon sa mundong to. Mga kasama, ipaubayan na natin ang isang ito sa kanila. Matapos magsalita, naglaho ang mga kabalyero. Muling nagbalik sa mundo ng mga tao ang mga sugo. Laking gulat ng mga ito nang marinig ang malakas sa dugungdong. Patuloy na nakikipaglaban si Haring Balaw kay Haring Talim. Nangihina na ang kalaban, ngunit sugatan na din si Haring Balaw. Medyo bumabagal na din ang pagkilos nito dahil sa mga natamong pinsala. Ragon, may magagawa ka ba para tulungan si Haring Balaw? Kaya kong pagalingin ang mga sugat niya. Kaso nga lang, biglang lumingon si Haring Balaw. Pinigilan ang mga ito. Walang makikialam sa laban na to. Pero Haring Balaw, malala na ang pinsala mo sa katawan. Hayaan mong gamutin ka ni Haring Ragon. Ang sabi ko, huwag kayong mangingialam. Wika ni Haring Balaw. At dahil nawala ang atensyon sa laban, nagawa siyang tamaan ni Haring Laton. Mukhang sagabal sa laban natin ang mga kaibigan mo. Sandali lang, bibigyan ko sila ng pagkakabalahan. Itinarak ni Laton ang kanyang sandata sa lupa. Itim na nilalang ang lumabas. Sinalakay nito ang mga sugo. Nakaagad namang nakaiwas. Walang Ragon, kailangan natin ng tulong dito. Walang problema, Gascon. Pahingi ako ng 2 hibla ng buhok. Ha? Para saan? Bilisan mo na lang. Dali-daling bumunot ng buhok mula sa ulo si Gascon. Inabot kay Haring Ragon. Inusalan ng engkantasyon at hinayaang lumipad sa kalangitan. Anong nangyari? Bakit walang tulong? Ilang sandali na lang. Siguradong magiging pinong-pino tayo dito. Wika ni Gascon. Sandaling panahon pa, may darating na tulong. Pag-uusap ng dalawa habang tumatakbo palayo sa nilalang. Ilang minuto nakalipas. Bigla na lang tumalsik ang higanting kalaban. Napalingon si Ragon at napangiti nang makita ang isang nilalang. Salamat sa pagtugon, pero hindi ko inaasahang ikaw ang darating, Remus. Wika ni Ragon. Isang higanting taong ibon ang nakatayo sa kanilang harapan. Walang iba kung hindi ang kinikilalang bathala ng 4 na dome, ang taong ibong si Remus. Sinusunod ko lang ang ating kasunduan. Ipaubayan niyo sa akin ang isang to. Maganap kayo ng ligtas sa lugar. Mukhang hindi na maganda ang kalagayan ng Haring Kalabaw. Tignan nyo, uti-uti siyang natatalo ng kalaban. Tulungan nyo siya. Wika ni Orok. Nakaupo ito sa balikat ni Gascon. Ibinaling nila ang atensyon kay Haring Balaw. Nakitang nakaluhod na ito at pilit itinatayo ang sarili. Isang malakas na sipa ang tinanggap mula sa kalaban, dahilan para tuluyang bumagsak. Nasaan ang tibay mo, Haring Balaw?
Hindi ba isa ka sa kinakatakutang engkanto sa mundong ito? Wika ni Haring Laton. Binunot ang kanyang espada sa lupa. Itinaas. Magpaalam ka na sa pinakamamahal mong mga tao dahil ito na ang katapusan mo. Itinarak ni Haring Laton ang espada sa katawan ni Haring Balaw. Tila huminto ang oras ng mga sandaling yun nang makita nila na unti-unting naging abo ang katawan ni Balaw. Haring Balaw, hindi ito maaari. Hindi ako makakapayag. Pagbabayaran mong ginawa mo, Haring Laton. At anong magagawa mo, mortal? Tanggapin niyo na ang katotohanan. Ito ang wakas ng inyong mundo. Magaganap na ang huling paghuhukom. Muling nagpakita ang tatlo sa mga sugo. Nagpakawala ang mga ito ng napakaraming insekto na kumalat sa buong paligid. Nagsimula na. Wala na tayong magagawa. Sandali lang, huwag kayo bastang sumuko. Hindi pa tapos ang laban. Nakatayo pa tayo oh. Ang 7 nilalang na pinili. Tayo yung mga sugo eh. Ngayon pa ba tayo panghinaan ng loob? Wala na si Haring Balaw. Siya lang ang tanging nilalang na makakatapat sa lakas si Haring Laton. Oo, wala si Haring Balaw. Pero nandito pa tayo. Nakakalimutan nyo na ba? Nabubuhay si Haring Balaw sa ating puso at espiritu. Natatandaan ko na. Minsan ang nagawa to ni Haring Balaw eh. Mga kasama, kailangan ko ang lakas nyo. Anong gagawin mo, Jonas? Hindi patay si Haring Balaw. Hindi namamatay ang kanyang lahi. Ipunin niyo ang mga natitirang lakas. Gagamitin natin para tawagin siya. Nagkatinginan ang 7 sugo. Nagkasundo ang mga ito na subukan ang sinasabi ni Jonas. Naghawak kamay sila. Bumuo ng isang bilog. Sabay-sabay nilang sinambit ang pangalan ni Haring Balaw ng paulit-ulit. Marami na tayong pinagdaanan, Kalabaw. Alam ko na hindi mo kami bibiguin. Kung naririnig mo ko, magparamdam ka. Narito kaming mga sinugo. Gamitin mo ang natitira naming lakas upang bumalik sa mundo na pinangako mong depensahan. Kahit ano mangyari, Haring Balaw. Bumangon ka! Nakita ni Haring Laton ang ginagawa ng 7 sugo. Anong ginagawa niyo? Hindi na babalik si Haring Balaw. Ang espada ko ay may kakayahang pumatay ng kaluluwa ng isang engkanto. Malabo ang gusto niyong mangyari. Wika ng kalaban. Ngunit patuloy pa din sila sa ginagawa. Ilang sandali pa, nagliwanag ang tinutungtungang lupa nila Adonis. Lumabas ang selyo ng gabay mula dito. Unti-unti lumabas mula sa selyo ang isang nilalang. Napakaliwanag. Maging si Haring Laton, hindi rin kayang tignan ang maliwanag na nilalang. Hanggang sa tuluyang humupa ang liwanag, tumambad sa kanila ang katawan ni Haring Balaw. Nakapikit. Mahimbing na natutulog. Inakala nilang tapos na ang ginagawa. Ngunit muling nagliwanag ang katawan ni Balaw. Nabalot ng gintong baluti ang buong katawan. Haring Laton, inaatasan kitang bumalik sa pinanggalingan mo ngayon din. Isama mo ang iyong kampon. Wala kang karapatan na mag-utos. Isa ka lang utusan ng amang may likha. Isa akong utusan ng Diyos at mula sa Kanya ang utos na ito. Bumalik ka sa pinanggalingan mo. Lisanin ang lahat ng mundong nilikha niya. Hindi ikaw magtatakda ng katapusan sa mga nilalang na kinalugdan ng Diyos. Gusto mo kong palisin? Bakit hindi mo gamitin ang iyong sandata? Kung yan ang gusto mo, walang problema. Huwag kang mag-alala. Alam ko na wala akong dapat pagsisihan. Biglang sumugod si Laton. Sinalubong naman ito ni Haring Balaw. Sinangga niya ang espada ni Laton, gamit lamang ang kamay. Unti-unti itong nalusaw.
Matapos ay sinakal ang kalaban, itinulak papunta sa gilid ng bundok. Yumanig ang buong paligid nang tumama ang katawan ni Haring Laton sa lupa. Sunod-sunod na suntok ang binigay ni Haring Balaw hanggang sa mawasak ang bahaging iyon ng kabundukan. Muli niya itong itinaas. Kamatayan ang kapalit ng pagsuway sa kautusan ng amang may likha. Isang malakas na liwanag ang lumabas sa kamay ni Haring Balaw. Tumama sa katawan ni Haring Laton. Unti-unting natunaw ang katawan ng kalaban hanggang sa tuluyang maglaho. Dahan-dahang nag-iba ang kapaligiran. Nawala din ang mga nilalang na nagpakalat ng salot. Maging ang insektong pinalabas ng mga ito, nasunog sa matinding liwanag. At ang nilalang na isinugo ni Haring Laton, bigla ding nawala. Isang hudyat na tapos na ang laban. Tapos na ang laban. Nanalo ba tayo? Tanong ni Adonis. Mukhang ang nagtagumpay tayo. Hindi ko na nararamdaman ang puwersa ng kalaban. Nanalo tayo mga kasama. Nagtagumpay tayo, kambing. Haring Balaw, nagtagumpay ka. Mali ka, isda. Nagtagumpay tayo. Hindi ko magagawa ang lahat ng ito kung wala ang tulong nyo. Muling nagbalik sa dating anyo si Haring Balaw. Mula sa kalangitan, isang malaking haligi ng liwanag ang bumaba. Hindi nila makita kung sino ang nilalang nadala. Ngunit narinig nila ang mahinahon na boses. Nagtagumpay kayo. Napigilan ang huling paghuhukom. Ang pagkakaisa, patunay na karapat dapat kayo na bigyan ng pagkakataon. Gamitin nyo ito upang pag-ibayuhin ang sangkatauhan. Kayo, ang kakatawan sa panibagong buhay na ipinagkaloob ng may likha. At sa'yo, Balaw, tapos na ang katungkulan mo sa lupa. Pero bibigyan ka ng pagkakataong pumili. Tumayo sa tabi ng trono ng Ama o manatili sa mundo ng tao. Matapos magsalita ng nilalang, may mga kadenang lumabas mula sa mga sugo. Lahat ng ito nakakonekta sa isang malaking singsing. Tumayo si Haring Balaw, pinagmasdan ng mga sugo. Hoy, Haring Balaw, anong ginagawa mo? Ikaw na rin ang nagsabi, matagal mong inantay ang pagkakataon na bumalik sa kanlungan ng Diyos. Bakit ganyan ang ginagawa mo? Kaya kong maglingkod sa Diyos habang nandito sa mundo ng mga tao, kaya huwag ka magreklamo. Kahit kailan talaga, utak kambing ka eh. Tumahimik ka, isda. Nangangahulugan ba na makakasama ka namin dito, Haring Balaw? Tanong ni Adonis. Tama ka. Ito ang pinili ko. Dahil alam kong marami tayong dapat gawin para baguhin ang mundo. Ihanda sa totoong pagdating ng ating may likha. Gusto kong baguhin ang propesiya. Nais kong salubungin ang Ama ng may kapayapaan, walang takot at walang sakit. Higit sa lahat, may buong kaluwalhatian para sa kanyang kapurian. Matapos ng kaganapan, naging mapayapa ang sangkatauhan matapos mawala ang pangamba ng katapusan. Nagkaroon ng panibagong misyon ng mga sugo. Ito ay bantayan ng kapayapaan na pinagkaloob ni Haring Balaw. Sa bawat saning lahi, ipinapasa nila ang kwento ng kabayanihan ng mga sugo at ang sakripisyong ginawa ni Haring Balaw. Si Adonis ay nagpatuloy sa panggagamot habang pinapalaki at tinuturuan si Ingo. Si Yana sumama sa kuta nila Talim upang lalo pang magpalakas. Si Jonas nanatili sa kanyang lugar upang pangalagaan ang nakatagong kaharian ni Haring Balaw. Si Agos ay nanatili sa kanilang mundo. Paminsan ay dumadalaw kay Adonis upang magdala ng mga halamang gamot. Sa paglipas ng panahon, naging maayos ang lahat at tuwing iisipin ni Adonis ang nangyari, hindi to makapaniwala na naging parte siya ng isang napakalaking gawain.
Ipinasa nito ang kwento kay Ingo. Nakalaunan, ipinasa sa kanyang mga sumunod na henerasyon. Ginawa nila ito upang patuloy na maalala ang nangyaring labanan. Ang pagsasama ng mga makapangyarihang tao at mga engkanto sa isang labanan. Ang kanilang pagtulong sa piniling nilalang upang protektahan ang sangkatauhan. Ang isang nilalang na walang kapantayang lakas o mas kilala sa katawagan na Haring Balaw.